Sa mga naka-ECU dyan tapos may lumalabas na error 1, pag ini-start hirap na hirap yung makina umandar at kinakapos ng power ang buong motor. Kung ganito yung problema mo, huwag mo nang patagalin pa. Baka masunugan ka rin ng computer box katulad ng ginawa ko dito sa Imos. Parang ayoko gawin talaga, pero for experience na rin mga bossing, papatulan natin to. Gagawin ko yung best ito mga bossing para hindi maapektuhan yung ECU niyang bagong nabili. Actually mga boss, pangalawa na akong gagawa nito. Kasi yung unang gumawa, pumutok yung ECU. Yun yung kinakatakot ko mga bossing. Nasunog yung ECU kaya kabado ako mga boss. Either dun sa harness, mayroong problema Kaya medyo kabado ako. So mamaya mga bossing, malalaman natin kung ano talaga yung problema. Ay, bahala na si Batman ito. Pero sana naman hindi tayo mag-abono ng ECU mga boss. Nakakatakot talaga, pero sa experience gagawin natin to. Mixed emotion nga mga bossing yung aking nararamdaman. Kinakabahan baka mag-abono ako ng ECU. Ito na mga boss, kinakabahan na ako. So ito yung motor na sinasabi ko sa inyo na aayusin natin. Ang ginawa ng mekaniko, naglagay sila ng fuse. Paglagay, umandar naman. Pero ang nangyayari, umusok yung ECU. Kaya yun yung aalamin natin dito mga boss kung bakit umusok yung ECU. Ayun mga boss, nung nabaklas natin yung ilalim ng upuan, na-expose natin yung battery tsaka yung fuse box. Napansin natin dito wala yung isang fuse na para sa FI. So kapag ino-on mo yung motor, so ito mga boss, sira na yung ECU nito. Ito yung ECU na sunog. So kapag ino-on natin, wala tayong napapansin na check engine mga boss, Pero kapag nilagyan natin ng 5 ampere dito sa kanyang fuse box, ito. Ayan. Nag-work yung fuel pump, naririnig yung mga boss, pero nagkakaroon ng check engine. Okay? Ayan, pakinggan nyo ulit mga boss. Tanggalin ko Okay? Off natin. Yan. Tapos, on natin mga boss. Pansinin nyo, hindi tumutunog yung ating fuel pump. Pakindi ko sa inyo mga boss. On natin yung motor. Okay. Wala kayong naririnig. Pero naka-on na yun mga boss. Ayan. So ngayon, sasalpak natin tong 5 ampere dito sa FI. Tutunog yung fuel pump, fuel assembly, pero magkakaroon ng check engine. So, sampak natin mga boss. Okay, ayan. Ayan Okay. Pero nagkaroon ng check engine. Ang history nito, before na nagkaroon ng error 1, nalubog ito sa baha. Ang gagawin natin dito mga boss, babaklasin natin yung buong kaha para ma-expose natin yung pinaka-harness ng motor. So, aalamin natin doon mga boss kung hindi ba nagko-contact yung positive at negative doon sa harness. So, tara, let's go. Ayan mga boss, update dito sa grabis na ating ginagawa. So far, dito sa kanyang harness, wala naman tayo nakikitang contact sa positive at negative. Nagbalat na rin yung pangalawang mekaniko na gumawa dito. Ayan, kita nyo naman. So, wala silang nakitang problema. And then, binaklas ko yung kanyang stator mga boss. Hindi naman sunog. Okay. Ayan. So, goods ng goods. Tapos, itong mga pins na to, ayan, yung tatlong pins na yan, may contact naman sa bawat isa. Yun yung pinaka-normal. Ang dapat na walang contact, itong mga pins na to, dito sa body ground. So, wala rin ako nakikitang ganong contact. So, ibig sabihin, wala dito yung pinaka-problema sa stator. So, ngayon mga boss, dahil ito yung pumuputok yung 5 ampere na fuse, ito. Ito yung fuse na to papuntang fuel pump. Okay.
So sinilip ko yung fuel pump mga boss, wala namang problema sa kanyang mga wirings. So hindi naman durog. Kasi malalaman mo naman yung durog, pag ginalaw mo, putol agad yan. Ayan. Tsaka yung fuel pump niya, yung motor, tumutunog. Okay? Tapos, ang sabi ni sir dito, ang pinaka-history ng motor na to, pinaka-unang battery nito mga boss, nagkakaroon ng problema. Okay? So, nalolobat. So, kaya nagkakaroon ng check engine yung kanyang display. So, ang ginawa niya mga boss, wala siyang time, wala siyang, kumbaga, gipit siya sa oras. Ang ginawa niya, pumunta siya sa shop, nagpalit siya ng battery na hindi naman ganun kakilala at kaganda. So, ngayon, sinalpak niya yon. And then, habang tumatagal, napapansin niya na parang nalolobat yung motor niya, hinayaan niya lang, tapos dumating yung time na parang nalobat. Dumating yung time na nalobat talaga, walang display sa kanyang buong motor at hindi na talaga nag-start. So, ang ginawa niya, dinala sa shop, tapos pagdala, nagpalit ng 7.5 ampere dito sa kanyang 5 ampere. Okay, so ang ginawa ng mekaniko, in-start, umandar naman, pero katagalan nasunog yung kanyang ECU mga boss. Ito 'yon. So ang problema dito mga boss, kinakabahan ako kung pagsalpak ko dito sa bagong ECU baka masunog ulit. So, iniisip namin ni sir kung saan talaga nagmumula yung problema. Ang sinasabi niya, dun sa lumang battery. Okay, so pwede naman. Dun sa lumang battery, balikan natin yung timeline. Yung mumurahing battery, nung sinalpak niya yun, nagkakaroon na ng problema, yung kanyang ECU. Malamang, nagkakaroon ng problema yon. Tapos, kasi nga, lobat. Hindi kaya supplyan ng battery yung buong sistema ng motor. Kaya, ang nangyari, yung nasira is yung ECU. Ito nga. Ito. Sir, yung time na yun, blackout na. Blackout na. Okay, so boss, ang gamit dito sa motor na to, pambili lang ng kung ano-ano dyan. Hindi yan nilolong ride. Kaya Ayan. tingin ko, hindi nagcha-charge ng sagad yung battery. okay. So ngayon, medyo kinakabahan talaga ako. Bahala na to kung anong mangyayari. Pero sa aking pag-troubleshoot dito mga boss, wala akong nakitang problema sa harness. Okay? So yung mga boss, kapag check natin yung kanyang stator, dito sa multimeter, yung tatlong socket, yung tatlong coil, ayan, may reading yung ating multimeter. Tapos dito sa kabila, ayan, meron din. Okay, so ang busted na stator mga boss, kapag dito kayo nag-test, tapos yung isang probe dito sa socket, tapos yung isang probe naman dito sa negative ng stator. Ayan. So dito dapat, kapag busted yan, mayroong reading yung ating multimeter. So dito mga boss, wala. Check natin lahat ng coil. Yung isang probe sa gitnang pin ng ating stator, tapos yung isang probe, itong red probe or positive sa body ground ng stator. Kapag may reading yung ating multimeter mga boss, busted yan. Kahit alin dyan sa tatlo, sa pinakakanan mga boss, tapos yung positive probe sa body ground ng stator. Kung may reading, busted yan. Kung wala, good. Okay, so dito mga boss, walang problema. Sa mga boss, pinagtatanggal na natin yung mga sensor dito. Baka andito yung problema, fuel pump,
fuel gauge, tapos dito sa kanyang thermostat. Okay. Lahat ng mga sensors mga boss ng socket pinagtatanggalan natin para kung sakaling merong contact or grounded, ang pagdudahan na lang talaga natin itong harness. Okay, dito mga boss, tinanggal ko na rin yung starter relay, mga ilaw, signal light, lahat pinagtatanggal ko na mga boss para yung focus natin dito sa harness. So ngayon, kapag nagkaroon ng reading yung ating multimeter, ibig sabihin dito sa harness merong nagbabalat na wire, yung positive at negative nagko-connect, kaya grounded. At yun yung dahilan kung bakit na sunog yung ating ECU. So ngayon mga boss, yung ating positive dito sa multimeter nakasalpak dito sa accessories wire ng ating motor. Ayan. Okay. Tapos yung negative probe, isasalpak na dito o itutusok natin to sa negative terminal. Ito. O kaya naman sa ground chassis ng motor. So kapag nagkaroon ng reading yung ating multimeter, ibig sabihin andito yung problema sa harness. Okay. So kapag wala, ibig sabihin walang grounded. So ayan mga boss, tusukin natin sa ground yung ating negative probe. Okay, yan. So kita nyo, walang reading yung ating multimeter. Tapos dito sa brown wire, walang contact. Ayan, hanap tayo ibang brown wire. Ito mga boss, ito. Sa headlight, ayan. Okay, yan, nakatusok na yun mga boss. So yung ating multimeter walang nababasa. So ibig sabihin mga boss, wala tayong problema dito sa harness. Pati ignition coil mga boss, tinanggal ko na. Ayun, inalis ko na yun. So ngayon mga boss, ibabalik natin yung mga sensors, yung mga socket. Kapag merong tumunog sa ating multimeter habang pinagkakabit natin yan, yun yung may problema. Okay? So isa-isahin natin mga boss. Kailangan nyo ba taga-video, sir? Okay na sir, okay na to. Okay lang kayo. Okay na. So ito. Sir, shout out sa madali ako kausap, sir. Ayan. So tapos na tayo mga boss, ulitin natin ha. So again mga boss, yung ating positive probe dapat nakatusok yan sa positive ng ating wire na susian. Okay, yung brown wire. Okay. Tapos yung ating negative probe sa negative ng terminal papuntang battery. Okay. So ayan mga boss, salpak natin to, yung fuel pump. Okay. Yan, walang tunog, walang reading. So wala rin to mga boss. Tapos ibalik natin tong sa TPS. Ayan, TPS mga boss. Balikan natin to. Doon tayo sa multimeter. Ayan. Walang tunog, walang reading. Dito tayo sa pulser. Ayan. Okay. Wala. Tapos dito tayo sa injector mga boss. Kasi kung may problema yung sensor, madedetect ng ating multimeter yan mga boss. Wala. Tapos yung ating ignition coil, ayan, balik natin. Wala rin mga boss. Balik natin to. So wala. And then ating itong sa ating stator, balik natin. So wala mga boss. Pinakalas yung ating starter relay mga boss. Balik natin yan. Oh, wait. Yan. Okay. So wala pa rin nababasa yung ating multimeter. So ibig sabihin mga boss,
dito sa ating harness at sa mga sensors, walang problema. So, ang gagawin natin dito, isasalpak na natin yung ECU. So, dito natin malalaman kung puputok tong bagong ECU or hindi. So, tara, let's go. Okay. Buksan natin yung ECU mga boss. Alright, so ito yung nasunog na ECU mga boss ha. Wala namang naamoy. Pero sunog to. Worth, magkano to sir? 10.5. Worth 10,500 mga boss. Dito natin malalaman kung success ba yung pag-troubleshoot natin or hindi. Ayan, bahala na to. Bahala na si Batman. Pero wala naman tayo nakitang problema so far. Balik natin tong sa kanya ignition switch. Okay. Wow, kinakabahan ako mga boss. Ano lang. Ayan na. Ay wait, may hindi tayo nakabit. Wait na mga boss, isang testing. Dito sa kanyang dito sa linya ng Video ng display, panel display mga boss. Hindi natin nasalpak to, hindi natin na testing. So kabit muna natin. So monitor natin dito sa multimeter kung merong contact. So negative, salpak natin sa negative ng battery, negative terminal papuntang battery. Tapos dito sa susian, check natin. So mayroon tayong nire-ready. Ayan. Susubukan natin alisin yung itong panel display. So walang ito mga boss. Kapag sinasalpak natin tong panel display mga boss, nagkakaroon ng reading yung ating multimeter. Ayan, salpak natin. Okay. Ayan. Ayun o. So, resistance lang naman siya mga boss, pero wala siyang contact. Saka mo natin ikabit itong tawag ito, kanyang panel display, panel gauge. Okay, kabit natin yung ECU mga boss. Okay, so ito na yung bagong ECU mga paps. So, dito no, nakikita nyo mga boss, same sila ng socket terminal. Hirap magkabaliktad dito. Okay. Kita natin ng tail light. Okay. So ito na. Okay. Uy. Nakasalpak pala mga boss yung panel display. So wala na siyang check engine. Ito. Okay mga boss. So, hindi naman nasunog yung ating ECU. Hindi nangangamoy. So, subukan natin i-start. Start natin mga boss. Pwede pa video ako, sir. Sige, sige. Pasuyo. Ayan. So, start natin mga bossing.
So wala na problema, center stand. Stand nakarekta na. So ito. Yun. Okay, ito. Okay. Woo! Hey mga boss. Wala naging problema yung ating pag-troubleshoot. Ayos. So dagdag kaalaman mga boss, dito pala sa ilaw, ngayon ko lang siya natanto na nagkakaroon pala ng resistance itong mga ilaw kapag binabasahan ng multimeter. Ganoon din dito sa panel display, nagkakaroon din pala ito ng resistance. Kung sakaling mag-troubleshoot kayo ng contact ng negative sa positive sa harness, alisin nyo muna, unplug, para hindi kayo maguguluhan mga boss. Okay, so alisin nyo to, yung mga ilaw na yan, mga bulb, or kahit anong mga bulb sa inyong mga motor, alisin nyo rin yung connection ng socket dito sa panel display kapag nagto-troubleshoot kayo ng negative at positive contact sa harness. Alright, huwag nyo namang isagad mga boss yung pagputol katulad nito. Paano na lang kapag walang panghinang, hindi na talaga ito makakabit mga boss. Unless bibili ng socket. Paano kung walang socket mga boss, socket wire? So no choice. Rekta. So mga boss, kapag nagdo-troubleshoot kayo ng mga wirings at kung gusto niyo putulin, kahit pa paano dapat dito man lang sa gitna para sakaling ikabit o gustong ibalik, meron pang pwede pang gawa ng paraan. So yun na mga boss, yung motor na inayos natin, yung sumabog yung ECU, nasunog. So ito na, titestingin na ni Idol. Ay, ayun o. Tingnan natin kung gumagana na. Ayun. Right. So mga boss, ito na yung grabis na ginawa natin, yung dating inayos ng mekaniko, sumabog or nasunog yung ECU kasi sinalpakan kasi ng 7.5 ampere, dapat 5 ampere lang. So ang pinaka cause kung bakit nasira yung ECU ito mga boss, yung kanyang battery. Okay, so nagkaroon kasi ng problema yung kinabit ni Idol na battery dito. Kaya yung ECU naapektuhan. So yung mga boss, sa mga may motor, alagaan nyo lagi yung battery nyo, dapat hindi lagi na-drain yan. Okay, so dapat ilagi nyo i-monitor. Alright, yun na mga boss, ride safe and God bless.